Good morning po sa bawat isa. Isang mapagpalang araw po ng Sunday. Napakasarap po ng ating panahon ngayon. Malamig po dito. Malamig. Diyan din po ba sa inyo ay malamig ngayon? No? Hindi naman malakas ang ulan pero may konting pag-ambon-ambon. Mukhang magdamag yata ito. Kaya malamig po, no? Malamig, masarap, matulog. Yeah. Good morning everyone. Good Good morning, morning. Sis Good Irene. morning. Ang mapagpalang araw ng linggo, araw ng ating panambahan sa ating Panginoon, na kung saan po ito po ay inilalaan natin, no? Ng mas maraming oras na tayo po ay nakikinig ng kanyang salita. Ayan, naka-sweater din si Sister Ruby Lacuna. Malamig din dyan sa inyo, sis. No, maginaw nga po, maginaw. Ako po yung napasuot din ng ganito. Kaya sabi ko, lamig. Lamig. Sarap. Sarap talaga magpahinga, masarap mag-relax, lalo kung ganito yung panahon. And good morning, Sister Lita, Sister Ruby Lacuna, Sister Malin, Mars Irene. Yan. At pumapasok pa po ang iba nating mga kapatid. Nandito rin po si Ate Susan, Praise God, Sister Lala, Sister Vivian, Sister Celia, Estrella, Sister Trini, Sister Jessica, good morning, Sister Maricar, good morning po sa inyo, Sister Ivy and Brother Grant. Hi, baby Grant. What are you doing? Yan. Nakakatuwa. Talagang ito po ay kaparaanan ng Panginoon na tayo magkita-kita every morning. Magkamustahan po tayo. Yan, di ba? And praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang ganda po ng word ng ating Panginoon ngayon. Sabi po sa Proverbs chapter 19 verse 21. At babasahin ko po sa NIV. Yan, NIV version. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails, no? Kahit po ang dami po nating mga plano sa ating mga buhay, ang dami nating gusto, marami po tayong ambisyon, marami po tayong ninanais, pero sabi, at the purpose of the Lord prevails, no? Ano po ang kalooban ng ating Panginoon, ito po ang mangyayari. Ito po ang magaganap sa ating buhay. Gaano man daw po karami ang ating mga ninanais. Oo naman, sino po dito yung ang daming hinihingi kay Lord? Ayan. Di ba tayo yun eh? Lahat naman po tayo. Marami tayong prayer request sa ating Panginoon. Isa para sa ating sarili. Minsan nga, last na yung sa ating sarili, no? Huli na yung para sa atin, yung pang personal natin. Mas naisip na natin ngayon, yung para sa iba, sa ating mga anak, para sa ating mga anak, para sa ating mga friends. Ganyan na po ngayon tayo. Yan. So, mga babies na kasama po ninyo sa ating DM-PAD, 223 days na po ngayon. Hi everyone. Say hi. Hi everyone. Clap your hands. Clap your hands. 223 days ng ating pagsasama-sama dito po sa DM-PAD. Yan, praise God. Ngayon po ay bago po tayo mag-pray, umawit po tayo ng pagsamba at papuring awit para po sa ating Panginoon. Praise God. Hey. Okay. Now put it in your put in your ears. Ready? No. Kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na
aming nagpapakumbaba sa pagsamba sa isang Diyos. Harap namin ay tayong mukha, sumasako sa iyong pagkilos, at sa hirit na hain, tayong galahin. Kami at iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming mapuspos ang at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Ipamalas mo sa amin ang aming mapuspos ang puso at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Amen. Hallelujah. Tunay na dakila ang iyong panghalan, Panginoon. Hallelujah. Ulan na naman. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, dakilang Diyos Ama, na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na mabuti, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, wala kang katulad, Panginoon. Maraming salamat sa panibagong araw na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng panibagong araw, panibagong lakas, panibagong sigla, higit sa lahat, Panginoon, opportunity, Lord, na ikaw po ay aming masamba sa espiritu at katotohanan, na ikaw ay aming mapapurihan, na ikaw po ay aming mapasalamatan, Panginoon, sa pagbibigay sa amin, pagdadagdag sa amin ng panibagong araw ng aming buhay, Panginoon. Sa iyo po nanggagaling, Panginoon, ang lahat, kung anumang meron kami, Panginoon, maging ang aming hininga, Panginoon, galing po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng ito. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, Lord, dinggin mo po ang aming papuri, ang aming pagsamba, Panginoon. Makarating dyan sa banal mong trono sa kalangitan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kung meron mang nakikita ka, Panginoon, sa buhay po namin, na magiging hadlang upang hindi mo mapakinggan, Panginoon, ang aming panalangin, ang aming pagpupurit, pagsambat, pasasalamat, Panginoon, ngayong umaga. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga karumihan na nakikita mo po sa aming buhay. Lord, nagpapakumbaba po kami, humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Wala po kaming maililihim, wala po kaming maitatago po sa inyo. Lantad po, bukas na aklat ang aming mga buhay sa inyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo po kami at linisin po ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus, ang dugo na itinigis ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Cleanse us, Lord. Wash us, Lord, with your blood. Damitan niyo po kami, Panginoon, ng damit ng iyong katwiran, upang kami po, Panginoon, Lord, ay inyong dinggin. Salamat po ng marami, Panginoon. Amin pong inaangkin ang kumpletong kapatawaran ay iginawad niyo na po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon.
sa kalayaan na kami po ay nakakalapit po sa banal niyong trono ngayong umaga, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Panghawakan mo po. Lord, kumilos ka sa gawaing ito ng DMPAD, Panginoon. Salamat sa 223 days, Lord, ng gawaing ito ng DMPAD. Tunay na napakayaman ng iyong biyaya, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, nararanasan namin ang presensya ng banal na Santong Espiritu, Panginoon, na iyo pong ipinagkakaloob sa amin. Maraming salamat, Holy Spirit. Be the programmer of this DMPAD, Panginoon. Patuloy na ang bawat isa sa amin ay makaranas ng kilabot ng iyong kapangyarihan, banal na Espiritu, habang kami nakikinig, habang kami mag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo po ang iyong lingkod, na si Brother Nordan Tompong, na siyang gagamitin mong mensahero ngayong umaga upang mapakinggan namin ang banal, buhay at makapangyarihan mo pong salita. Maraming pong salamat. To you we entrust our lives, Lord, and we declare that Jesus is our Lord, our Savior, our King, our Master. Hallelujah. Maraming pong salamat. We give you the highest glory, honor, and praise. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. The King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Salamat po ng marami. Muli po ay tayo po ay sama-samang sasamba. Sama-sama rin po tayong makikinig ng salita ng Diyos ngayong umaga. Praise God. Ayan, so inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay maging handa ang kanilang pandinig, no? Lalong-lalo na po ang ating puso upang makapasok po, no, ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay at ito po ay manatili, no, sa ating mga puso at mai-apply po natin ang ating pong mapapakinggan. Praise God. Nandito na po ba si Brother Nordan? Ayan. Praise the Lord. Good morning po. Good morning po sa bawat isa. 35 na po tayo ngayon dito sa ating Zoom room. Good morning, Sister Carla Almazan. Praise God, no? Naka-attend po ang ating kapatid na si Sister Carla Almazan. Yan, alam ko po na available po siya pag weekend. Praise God. Nandito rin po ang iba nating mga kapatid, Sister Ermi, Sister Ruby Pyongson, Sister Yuge. Hello po, kamusta po dyan sa California, USA? Yan, alam ko po na hapon ba or gabi po sa inyo. Kamusta po kay Brother Sip, no? Praise God. Hello, Brother Ryan. Ayan, Sister Abby, Sister Nida, Iruma. Welcome po, Sister Nida, sa DMPAD. Praise God, Sister Rosel, Sister MJ. Good morning, good morning, good morning. Sister Cynthia de la Cruz, kamusta po? Yan, dyan sa Las Vegas. Nakauwi na po ba kayo? Pauwi pa lang. Ay, pauwi pa lang. Wow. Praise God. Kasalukuyan Mga 2 hours pa. biyahe. Nasa biyahe sila. Praise God. Thank you, Lord. Ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong biyahe. Thank you. Praise God. Ayan, nandito na po ang ating speaker for today. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Brother Nordan Tompong. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. So ito po ay isang blessing, privilege na muling magamit ng Panginoon na maghatid ng kanya pong salita this morning. No? Happy Sunday po sa bawat isa dito po sa DMPAD. So I believe ang bawat isa ay handa na po, ano? Hayaan po natin, no? Let us just pray a short prayer. Patuloy po natin na i-prepare ang ating puso, ang ating isipan na tanggapin ang revelation ng Panginoon. Let's close our eyes and let's pray a while. Lord, thank you very much, O God, for this opportunity, Panginoon, ng bawat sa amin, O Diyos, ay minsan pa ay makakapakinig, Lord, ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, continue to open our hearts, our minds,
At patuloy din, O Lord, na itama mo ang aming puso. Give us that expectant heart, O God, na ang bawat sa amin ay handang mag-absorb, Panginoon, ng nais mong ituro sa amin. Let thy Holy Spirit, Lord, ang siya pong mangusap sa amin, Panginoon. Siya po ang tagapagturo po namin, O God. At mo, Panginoon, minsan pa ito'y magbibigay sa amin ng kalakasan, magpapataas ng aming pong pananampalataya. To you all the glory, in Jesus' name. Amen, amen. Praise the Lord. Sige po. So, this morning po, no, nais ko pong umpisahan yung aking katuruan sa isang kwento, no, na isang tao. Sabi dito, someone once said, sabi niya, when I was a young man, I wanted to change the world. I found it difficult to change the world. So I tried to change my nation. When I found I couldn't change my nation, I started focusing on my town. Along the way, as age took its toll on me, I realized I couldn't change my town. And I started focusing on my family. Now, as an old man, I realized the only one I can change is myself. And I suddenly realized that if long ago I had changed myself, I could have made an impact on my family. My family and I could have made an impact on our town. Their impact could have changed the nation. And I could indeed have changed the world. So, bakit kaya sinabi ng taong ito na parang gusto niyang baguhin ang mundo? Ano po? Marahil nakikita po niya sa kasalukuyan ay para bang puro negatibo ang kanya pong nakikita. So gusto niyang baguhin, no, ang mundong ito. Nais niya na marahil mas magkaroon ng magandang buhay ang bawat isa, magkaroon ng maayos na pamumuhay, walang naghihirap, walang nagkakasakit, etc. Actually po mga kapatid, ito po yung original plan ng Lord, no? When He created the heavens and the earth, ay ang plano ng Lord ay napakabuti, no? Nais niya ng wala pong maghihirap, walang magkakasakit, no? Subalit dahil nga po sa kasalanan ay doon po nagkaroon ng nanganak po ng iba't ibang kasalanan at paghihirap, sumpa, sakit, karamdaman. But then again, maybe some of us here, no, ay ganito yung sentimento, no? Nais din po natin baguhin ang mundo natin, ang kapaligiran po natin. We want to change them for the better, ano po. But then again, sabi ng taong ito, hindi niya kinayang baguhin, ano, yung mundo, yung even the towns, no? Pero ang kaya niyang baguhin ay ang kanyang sarili. So makikita po natin, no, one of the example din na mayroong great impact sa mundong ito is possible si Bill Gates, no, the founder of the Microsoft, ay talagang nagbago kasi talagang sa pamamagitan ng kanyang ginawa ay yung internet at computer ay naging accessible sa lahat. Just like this one, no, ang ating platform, kahit iba't iba po yung ating mga kinalalagyan, ay patuloy tayo na nagkakaroon ng connection. So this is one of the change of the world. But then again, hindi niya talagang totally nabago, ano po, ang kaisipan ng tao, ang pag-uugali ng tao. There is only one man, no, the man Christ Jesus, ano po, ang tunay na magbabago sa mundong ito. Amen po ba? Amen, no? So, isa lang po talaga ang kayang magbago ng mundong ito. I believe, no, God is transforming each and every one of us, no, individually. Kasi nais ng Lord na tayo po ay mag-involve, no, sa pagbabago nito sa ating pong mundo. So tama-tama po sa ating monthly team, I am involved. So ibig sabihin po, we have to get involved to change the world. Not to change the nation or the world, but to focus in changing ourselves. So pinamagatan ko po ang ating pong katuruan, how to be like Jesus.
I believe na if we become like Jesus, we will be able to change ourselves and we will be able to change, influence our families, our towns, our nations, and we have an impact to the world. So, wala po tayong ibang reference kundi si Jesus kasi siya po talaga ang dapat na focus ng ating pong buhay. So, una sa lahat, kilalanin natin si Jesus at tularan natin kung ano po yung ginagawa ni Jesus. Sabi nga ni Paul dito sa 1 Corinthians 11 verse 1, and you should imitate me just as I imitate Christ. So, even Paul, ang kanya pong reference ay si Jesus. Ano po? Hindi po yung mga sikat na tao, no? Hindi po yung mga politicians o sino pang mga tao ang ating dapat na reference ng ating buhay. Huwag natin silang i-idolize, ano po? Bagkus hayaan natin na ang buhay na ito ay maging kawangis ng ating pong Panginoon, ang ating pong Panginoong Jesus. So 3 bagay lamang po ang aking pong i-share kung paano po ba tayo magiging katulad po ng ating pong Panginoong Jesus. Kung nababasa na po natin yung Book of Matthew, kung paano po namuhay ang ating Panginoon, sa Book of Matthew, makikita po natin yung time na siya pinanganak ng ating pong Panginoon. So doon po natin kukunin yung 3 bagay na ito. So una-una po dito is by living out the Word of God. No, napakalaga po ang Word of God. I believe na lahat tayo ay na-attendan na po yung Word of God sa BBS, no? Sa Bible Basic Seminar po. At naunawa Okay, hallelujah. Nagkakaroon po ng technical or connections, no? Internet connections problem po sa area nila Brother Nordan. Kaya kahapon po hindi naka-attend si Sister Nelly. Ayan na po ulit. Okay, Brother Nordan. Ayan. Ayan, nakamute ka po, Brother Nordan. Nawala po ba uli? Nawala po. May nagsabi po sa akin para yata pag mahina yung signal ng speaker, para po hindi daw po, para mas tawag dito, yung makasaga po siya ng connection. I-try po natin yung isang option na lahat po tayo ay mag-off cam. Yan. Para hindi daw po maagaw yung, yan. I-try po natin yung ganung option po, kung effective po siya. Para
kung kaya po na makapasok na po uli si Brother Norda. Ayan, okay. So mamaya po tayo mag-on cam mga kapatid after po ng ating pong pakikinig ng Word of God. Okay na po, Brother Norda. Nakamute ka po ha, nakamute ka. Okay, wait lang. Amen. Praise God. So, ganyan talaga pag live. May mga technical problems na. Saka umuulan po. Narinig na po ako. Yes po, amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, tuloy po natin. Ating pong katuturuan. Malakas-lakas din kasi ulan eh. Oo, makulimlim na nga po. Sige po. So, unang-una po, paraan upang tayo po ay maging katulad po ng ating pong Panginoon is to live out the Word of God. Kung ano po yung nabasa po natin for doon sa Bible, no? Umattend na po tayo sa DM5 for 223 days, no? At I believe marami na po tayo natutunan sa Bible. At ang pinakamahalaga po dito is to live out. Ibig sabihin po ay isapamuhay po natin yung mga bagay na ating pong natutunan. Sabi nga dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. So napakaganda po ng Word of God. We cannot grow as a Christian kung hindi po tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Why? It's because the Word of God teaches us, make us realize kung ano po yung dapat nating itama sa ating pong buhay. It correct us, no? Tinatama po tayo ito. At tinuturuan po tayo na gawin kung ano po yung tama. So masasabi po natin na the Word of God is hindi lang ito gawa ng tao, ano po? Hindi lang po ito sinulat ng tao. Kasi maraming tao pong nagsasabi, ba't kayo naniniwala sa Bible? Isinulat na naman yan ng tao, sabi nila. Ang katotohanan po mga kapatid, ginamit ng Diyos ang mga prophets to write the Bible, pero it is a direct revelation from God. Tingnan po natin yung 2 Peter, chapter 1, 20 to 21. Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding, no? Or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. So ito pinagpapatunay mga kapatid na ang Bible po ay hindi lang po dahil sa kaisipan ng mga propeta o ang sino mga tao na naging nagsulat dito. Like nila Matthew, nila Luke, ano po, ang lahat ng kanila pong mga isinulat, even si Moses, ay galing po yan, no? Sa revelation mula sa Diyos, sa pangungusap ng banal na spirito. So masasabi po natin that the Bible is the Word of God. Ano po? Kaya we believe what the Bible says, no? We have faith what the Bible says. Kasi napakalaga po na unang-una is may establish po natin yung ating complete reliance, no, doon sa authority ng Bible. So napag-usapan po natin yan doon sa ating pong BBS na hindi po pwedeng maliin ng sinumang tao
kung ano po yung nasa Bible, because we believe what is in the Bible is the absolute truth in this world. Ano po? Kasi meron po kasing tinatawag na relativism of truth. Kung narinig na po natin ito, no? Ito po yung isang parang doctrine, school of thoughts na kung saan, next slide sis, relativism of truth. Ayan po, ang sabi po dito, relativism is the belief that there's no absolute truth, only the truths that a particular individual or culture happen to believe. If you believe in relativism, then you think different people can have different views about what's moral and immoral. So para bang ang sabi nila, wala talagang absolute truth kapag yung mga taong naniniwala sa relativism of truth. Sabi nila, kung ano yung tingin ng isang tao na yun ang tama, yun ang tama. Parang ganun po. So maraming iba-ibang tao po, marami po tayong pagtingin at pakiramdam na ito yung tama. Subalit, kung ganun po yung ating pong magiging kaisipan, ay magkakagulo po, no? Chaos. Kasi iba-iba po yung tingin nitong tama, ito yung tingin niyang tama, no? Marahil sabi dito, we have a different views of what is moral and immoral. So let's say for example, sabi ng mga kapatid, mga mahal naman natin yung mga LGBT, ano po, sabi nila, love has no gender, so you can love anybody. Tingin nila yun ang tama. Ano po, ang magmahal, i-express ang kanilang pagmamahal, maging sa kanilang kapwa nila babae, nila lalaki. Pag titingnan po natin yung Bible, sabi ng Bible po, it is, yun po ay karumal-dumal na gawain, ang homosexuality. So, kung naniniwala ka sa relativism of truth, marahil gagawin mo yung mga bagay na ito. Subalit, tayo po mga Kristiyano na nakilala sa ating pong Panginoon, ang ating pong basihan, kung ano po yung katotohanan, ay ang salita po ng ating pong Panginoon. Ito po yung ating pong moral standard, no? The principles in the Bible. So one of the classic example ng relativism of truth, mayroong dalawang tao na magkaharap, and then yung isang tao nagsulat ng number 6. And then sabi nung isa, anong number yan? Sabi nung isa, 9. Kasi pagdating sa kanya, 9. Pagdating naman sa kabila, 6. So kumbaga parang ganun po yung relativism of truth. Walang absolute truth. Kung ano yung pagtingin ko na tama, yun ang tama. So medyo magulo po itong relativism of truth. So hindi po tayo naniniwala dito sa relativism of truth. No? Tayo po ay naniniwala doon sa sinasabi po ng Bible. Kaya napakaganda po na pag-aralan, maunawaan ang salita ng Diyos. So, po ng Bible sa isang tao, of course, unang-una dito, it transforms our minds. Binabago ng Diyos sa pamagitan ng Word of God, no? Ang ating pong kaisipan. Sabi nga dito sa Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect will of God. So, unang-una po dito, as we read the Bible, as we study, meditate the Word of God, unang-una pong tinatransform, binabago ng Diyos ang ating pong kaisipan. Sapagkat sa pamagitan po nito, nauunawaan po natin yung mga bagay na dapat nating gawin at ang mga bagay na hindi natin dapat gawin. So marami po kasi tayong tinatawag na mindset. Let's say, mula nung ating pagkabata hanggang sa panahon na ito, ang mindset na ito ay na-acquire po natin sa ating pong maybe sa family, yung paniniwala ng family, yung ating mga napag-aralan, mga experiences. At marahil ito po yung naging ating mindset. So balit, kung titingnan po natin sa Bible, kung yung mga mindset na ito ay hindi po naka-align doon sa principles in the Bible, ay dapat po we have to unlearn, kailangan po natin baguhin itong mga kaisipan na ito. For example, kaya minsan yung lolo, lola, ganyan, yung kanilang paniniwala na gano'n, we respect them, but then again, tayo po na mas nakakauna yung sinasabi sa Bible
ay doon po yung ating pong standard of living. So mamumuhay tayo ayon sa salita ng ating pong Panginoon. Hindi lang po dahil sa mga mindset or paniniwala na wala pong basihan doon po sa Bible. So also, as we continue to meditate, to read the Bible, ay patuloy na mababago po ang ating pong kaisipan. Kaya nga sinabi doon sa Joshua 8, wala po dyan. Pero sabi doon, study the book of instruction continually. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. Only then you will prosper and succeed in all you do. Sabi doon sa book of Joshua, araw, gabi ay pinag-aaralan, binabasa natin ang Word of God upang patuloy na mabago po ang ating pong kaisipan. And through that, mga kapatid, sabi dito ni Joshua, then you will prosper and succeed in all you do. So lahat naman po tayo, nais po natin maging successful. Amen po. Lahat po tayo, nais po natin maging successful, no, sa lahat po ng ating gagawin. Of course, kung ating pong buhay ay medyo naghihirap, marami pong pangako ang Lord. As we continue to na sumunod sa ating pong Panginoon, mababago po ang ating kaisipan, ay patuloy po tayong pagpapalain po ng ating pong Panginoon. There will be opportunities na ibibigay ang Lord sa ating pong mga buhay. Pangalawa po, what the Bible can do for us, it purifies our hearts. Ayan, Philippians 4:8, maganda rin po ito. Basahin lang po natin. Sabi dito, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. So, nais po ng Lord na ito po yung ating laman ng ating kaisipan, hindi po mga negatibong bagay. Kaya sabi ni Paul sa Philippians, fix our thoughts. Dapat po ang laman ng ating kaisipan, yung mga bagay na totoo, which is mga makikita po natin sa Bible, honorable, no, kaaya-aya, right, mga tama, pure, lovely, no, admirable. So hindi po yung mga negatibong bagay ang dapat po nating ilagay sa ating pong kaisipan. Kasi kung puro negatibo po mga kapatid, ang lalabas po sa ating bibig, negatibo, makikita po natin sa ating sitwasyon ay negatibo. Kaya nais po ng ating pong Panginoon, we have to think all of these things, yung mga bagay po na positive, like true, honorable, right, pure, and when we speak and we do, yung perspective po natin sa buhay ay magiging tama. So yun po mga kapatid. Pangalawa po, it purifies our hearts, no? As we continue to study the Bible, no? Hinuhugasan po ng Lord ang ating pong mga puso. Sabi dito sa John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you, no? Which is the word of God. Si Jesus po yung nagsasabi dito. So ibig sabihin po mga kapatid, kung nais po natin na totohanang mabago, malinis ang ating puso, dapat po papugas po tayo sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Yes, when we have sinned, ay tayo po yung nagpipray sa Lord. Ano po? We repent. Nagpipray po tayo, Lord Jesus, forgive us, cleanse us by your holy blood, no, by faith. Subalit, mas maganda po na sabayan po natin ito ng pagbabasa ng Word of God. Dito po mas lalong, sabi dito, you are already clean because of the word I have spoken to you. At pag nagpasa po tayo ng Word of God, doon po na lalo tayong nako-confirm na, yes, Lord, talagang pinatawad mo na ako. So, minsan sa aking pong buhay, talagang kulang na yung prayer. Yes, maganda yung prayer. Makakausap mo si Lord. You can express your thoughts, your feelings before God pag one-on-one kayo ng Panginoon. Pero mas maganda pa rin na after prayer, you read the Bible at doon mo makikita na talagang pinatawad ka ng Panginoon. It will confirm your prayer sa pamamagitan po ng Word of God. Kaya maganda yung prayer ni David eh. Sabi ni David dito sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me.
So pinag-pray din ni David, ano, na bigyan mo ko, Lord, ng pusong malinis, no? Kasi napakalaga po ng pusong malinis, mga kapatid. Kasi sabi doon sa Bible, kung ano daw po yung lumalabas sa ating bibig, ay galing daw po yan sa ating puso. So ibig sabihin, kung nais mong malaman ang laman ng puso ng isang tao, pakinggan mo lang yung lumalabas sa kanyang bibig. Kung ito man ay negatibo, marahil there's something wrong in his heart, in her heart. Ano po? Pero kung ang sinasabi niya is about blessing, no, good things, makikita mo na ang puso ng taong ito ay mabuti. So dito sa Ezekiel 36 verse 26, ito pong sabi po ng ating pong Panginoon, God promised to give us a new heart, no? Sabi dito, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender and responsive heart. Wow, praise God. So, nais po ng ating pong Panginoon na baguhin ang ating puso. Nais po ng ating pong Panginoon na bigyan tayo ng bagong espiritu. No? Yung patay na espiritu na ibig sabihin nun ay hindi natin nararamdaman ang presensya ng Lord. But when we read the Bible, we study the Bible, we pray, we spend time reading the Bible, ay patuloy na bibigyan po tayo ng ating pong Panginoon ng bagong puso. Kung ang puso natin dati ay matigas, para bang walang pakialam sa sarili, walang pakialam sa kapwa, bibigyan po tayo ng Lord ng pusong mapagmahal, pusong mapagpakumbaba. At higit sa lahat, sabi doon, new spirit. Ibig sabihin po, magkakaroon po tayo ng relationship, reconciliation sa ating pong Panginoon. It's because we spend time reading the Bible, we live out what the Bible says. So yun po yung unang-una, mga kapatid, na makikita po natin. If you want to be like Jesus, we have to live out what the Bible says. So pangalawa po is by doing good to our enemies. So ito, very challenging po ito, mga kapatid, ano? Paggawa ng mabuti sa ating pong kaaway o sa mga taong hindi po natin kasundo, hindi po natin feel, kumbaga, no, na nakasama or anything, kausap, ganyan po. But still, sabi po ng ating pong Panginoon, love your enemies, sabi ni Jesus, ano po? Because he himself ay pinatunayan niya po. Excuse me. Ipinakita po ng ating pong Panginoon na yung mga taong enemies po ay talagang minahal po niya. So tingnan po muna natin sa Luke 6:27-30. But to you who are listening, I say, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. If someone slaps you on one cheek, turn to them the other also. If someone takes your coat, do not withhold your shirt from them. Verse 30, give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them do to you. So, medyo mabigat po itong katuruan na ito ng ating pong Panginoong Jesus. Ano po? Sapagkat sa katotohanan po ay nadodominante pa rin po tayo ng ating pong emotion. Na kapag meron po tayong tao na kagalit or tao na ministreat tayo, no, parang tinake advantage tayo, no, sinaktan tayo, parang talagang napakahirap po na magpakita ng kabutihan, doing good to them. But then again, if you want to be like Jesus, if you want to give impact, ano po, in this world, in our family, pag-aralan po natin, mga kapatid, na gawin ito sa ating pong mga buhay. Hayaan po natin na with the help of the Holy Spirit ay magawa po natin ito. Still, we have to do good to our enemies, to those who mistreat us, at sa bawat isa po sa ating pong lahat. So, si Jesus po, nung siya po ay kinrucified, bago siya crucified, siya po ay pinagduduraan, sinampal-sampal, sinaktan,
lahat na po ng paghihirap, dinanas po ng ating pong Panginoon. Pinutungan po ng koronang tinik na halos 1 inch po ang bumaon sa kanyang ulo. Lahat po yun tiniis po ng ating pong Panginoon. At talagang napakahirap dinanas po ng ating pong Panginoon. Sapagkat sinabi doon sa Bible, sinners are enemies of God because God is holy. Man is sinners, sinful. So hindi po talaga pwede mag-reconcile yan. Enemies of God talaga ang sinners. But then again, ang ano po sabi ni Jesus, nag-pray po siya. Sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. So nag-intercede pa rin po ang ating pong Panginoon para po sa mga tao nagpapahirap sa Kanya. O tinatawag natin the enemies of God. Ano po? Still, Jesus prayed, forgive them, Lord, Father, sabi niya, sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Nandoon po na mahal pa rin po ng ating pong Panginoon. In spite na siya pinahirapan ng mama. So napakahirap po mga kapatid, but then again with the help of the Holy Spirit, at hayaan po natin na kumilos sa atin ang Lord, ay magagawa po natin na gumawa, magpakita pa rin ng kabutihan sa mga taong hindi nagpapakita sa atin ng mabuting bagay. So through this po mga kapatid, ay we will be able to change ourselves, we will be able to influence our families, our neighbors, ano po, and eventually our nation. So that's the second example. How to love your enemies. Ano po? Kailangan po ito pinapractice. Ano po? So unang-una po dito, we have to start doing good. So sabi nga nila, charity starts in the home. Ibig sabihin po, umpisahan po natin na maging mapagmahal sa ating pong pamilya. Umpisahan po natin na gumawa ng mabuti una-una sa ating pong pamilya. And then to your churchmates, then i-practice din po natin na maging mapagbigay, matulungin sa ating churchmates. Pag nagawa po natin ito, to your friends, no? Iparamdam po natin sa kanila ang ating pagmamahal, ang ating care sa ating pong mga kaibigan. To someone who is not able to pay back, no? Sa mga tao hindi ginagawa po natin, to them our love, will show them good. No? Gumawa tayo mabuti para sa kanila. Then finally, to your enemies. No, so meron po yung practice. Unti-unti po yan na acquire po natin na we'll be able to do good, magpakita ng kabutihan, even po sa ating pong mga kaaway. So praise the Lord. For the last one po mga kapatid, third is by showing love and compassion to the lost souls sa societies. So, una-una po doon is by living out God's word. Pangalawa, to our enemies. Tatlo po, showing love and compassion to the lost souls. Sa mga mahirap, sa mga marahil ay nangikunan. So, yung tatlo pong ito ay talagang hindi mo siya madaling gawin. Subalit po, if you want to be like Jesus, sapagkat ginawa po natin ng Panginoon ang mga bagay na ito, we'll be able to have impact sa our families, to the nation. Sabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, instead, God chose things the world considered foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. So ang kagandahan po dito mga kapatid, hindi po ang qualification po ng Lord para gamitin po tayo ay hindi po ganun kataas. Hindi po yung degree, hindi po yung ating status sa buhay, o hindi po yung mga bagay na achievement po natin. So, sabi dito, God considers foolish things in this world. Walang, hindi naman napagtapos ng pag-aaral, ano po,
Panginoon. Ano po mayan? Yung gamitin sa channel of blessing. Ano po? For His glory. As long as gawin po kasunod sa kanya ng humble or sa Lord, gagamitin po na ng ating pong Panginoon. So, mayroon po dalawang example na dalawang tao na Lord. Ayan, praise God. Narinig na po ulit ako. Yes po. Yes po. Okay, praise the Lord. Sige po. Pwede po tayo. One of the example po na ginamit po ng ating pong Panginoon is past, ano po, ay si Paul. So, dati po siyang Saul, dahil po yung pangalan as Paul. Alam po natin na si Paul po ay hindi po siya perfect. Alam po natin na sinabi niya sa kanya sarili, I am the chief of all sinners. Sabi niya, ako yung pinakasalanan sa lahat ng makanan. So inamin po niya na ang kanyang nakaraan ay hindi po maayos, hindi maganda. Dahil po sa biyaya, grasya ng ating pong Panginoon. Ginamit po ng Lord si Paul. Alam niyo po, si Amen. Praise God. Sige po, malapit na po tayo. So, si Paul po, nakikita po natin, most of the books in the New Testament, marami pong naisulat si Paul sa New Testament. And also, Paul was sent to the Gentiles para maging apostle. So, in spite ng kanyang raan, mga dark past Paul, ng Lord mightily, ano po, talagang pag-submit ng pagsunod ni Paul sa lahat ng nais ng Lord sa kanya pong buhay. Another one, kilala po natin si Pastor Joey Crisostomo, ano po? Ayan, Pastor Joey Crisostomo, sabi niya dati, he is a drug dependent, no? Up to the point that walks around without clothes. So para bang wala na siyang pakialam. Kasi talagang wala siyang is a drug dependent, addict po, walang pakialam sa mundo. But God chose him to be a pastor. One of the most anointed pastor of Jesus is Lord Church. At the same time, naging composer po siya. So, ang isang mga kinanta po niya, mga kinumpos po niya is Pintig ng Puso at Inaasam ng Puso. So, in spite po ng ating pong nakaraan, God will be able to use us. Ano po? Kaya wag po natin i-judge yung ating pong buhay base po sa ating pong nakaraan. Hindi po, tapos na po yun, wala na po tayong magagawa doon. So bakit may magagawa po ang Lord sa ating pong buhay sa ngayon at sa ating pong hinaharap. So sa oras pong ito, I believe that the Lord is speaking to us. No? I believe na the Holy Spirit ay patuloy na binibigyan tayo ng panibagong kalakasan, kaalaman, and a decision to make upang isuko ang ating buhay, sumunod sa Panginoon. At kalimutan natin ang nakaraan at hayaan po natin na ang Lord ay patuloy na kumilos sa atin upang tayo ay palayain sa maling kaisipan, no? Sa pride sa puso, babaguhin ng Lord ang ating puso. Sa ating buhay, ang pagbabago na nais po ng ating as we continue po sa pagbabasa ng Word of God, as we continue serving the Lord, ay patuloy po natin maranasan ang pagbabago, transformation, and a way, no,
Yun po yung paraan para tayo po maging katulad po ng ating pong Panginoon. In Luke 6:20-22, ito po yung mga blessed. Looking at his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh." Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you. Ay, next po. Blessed are you when people hate you, when they exclude you and insult you, and reject your name as evil because of the Son of God. So, sabi dito, pinagpala daw po yung mga taong sa ngayon ay umiiyak, no? Sa ngayon ay nagugutom. Hanggat tayo po ay nasa Panginoon, mapalad po tayo. Because time will come when the Lord comes again, ay nandoon po na i-reward po tayo pag hindi po tayo nag-give up sa pagsunod po sa ating pong Panginoon. Praise God. Sa ating pong conclusion po, mga kapatid, last verse po natin, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So, sabi dito, let your light shine. Ibig sabihin po, mga kapatid, dapat po, may makita po sa ating buhay ang pagbabago na ginawa ng ating pong Panginoon. Kung dati po, tayo ay madamot, makikita po sa atin na tayo po ay naging mapagbigay. That's the transformation na ginawa ng Lord sa ating pong buhay. At marami pa pong iba, no? Marami pa pong gagawin ng Lord sa ating pong mga buhay. Hanggang sa tayo po ay maging katulad po ng ating pong Panginoon. And we will be involved, get involved to the change na gusto po natin makita sa family, sa nation, and even to the world. So yun lang po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Hallelujah. Lord Jesus, maraming salamat po Panginoon sa katurong Lord Diyos na patuloy ng bawat sin upang maging katulad po kami ng aming Panginoon Jesus. Hayaan mo Lord na aming pong may sa pamuhay ang lahat po ng aming natututunan sa Bible, O Lord, at patuloy, O Lord God, na kami ay handang sumunod sa iyo, Panginoon, in spite, Lord, ng aming nakaraan, in spite, Lord, ng aming current situation sa ngayon, Panginoon. Lord, help us to decide na sumunod sa iyo, Panginoon. Lord, I know na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pabayaan sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay as long as we put our faith, our trust in you, O God. Muli, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. 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 Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede po bang i-type po natin sa ating chat box? Thank you, Lord. God bless you, Brother Nordan. Yan. Thank you, Lord. And God bless you, Brother Nordan. Pwede na po tayong mag-on cam po, mga kapatid. Yan, open na po natin ang ating mga camera. Napakaganda po ng ating pong napakinggan. Ngayong umaga, patuloy po tayo, no? Idagdag ko lang na maging asin at ilaw ng sanlibutan ito na makita po ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, no? Makita po na tayo po ay mga believers, mga followers po ni Jesus sa pamamagitan po ng ating pagsasapamuhay, no, ng atin pong naririnig, napapakinggan, napapag-aralan na salita ng Diyos. Amen? Amen. Sabi nga, pour on the salt and turn on the light, no? Huwag po natin ikahiya na tayo po ay taglay-taglay natin, no? Ang ating pong ang banal na spirito na kung saan ito po ay ibinubuhos ng ating Panginoon sa atin upang ipalaganap po natin ang salita ng Panginoon, na tayo po ay taglayin, no, ang wangis, no, ng ating Panginoong Hesus. Katulad po ni Pablo na kung saan po ay
totoo po na lahat po ng pagtitiis, no, sa biyaya ng Panginoon, na pagtagumpayan po niya ang lahat ng ito. Nagpapatuloy, anuman po yung sitwasyon ng buhay. Nakatingin lang po kay Jesus. Amen? Amen. Nakatuon lamang po ang pananampalataya, ang paningin, ang puso, ang isip sa ating Panginoong Jesus, hindi po sa sitwasyon na pangit, no? Kaya tayo pong mga Kristiyano, patuloy po tayong umasa at manampalataya sa ating Panginoong Jesus at patuloy po tayong manalig sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita. Praise the Lord! Ayan, ngayon po ay Sunday. Muli po kayo po ay inaanyahan po namin. Mamaya pong 10 a.m. meron po tayong FB Live, no? Continuation po ng atin pong pakikinig ng Word of God. Ang atin pong tagapagsalita mamaya for our FB Live po, Worship and Healing Service po ng Jesus Lord Church, Golden Acres. Si Pastora Mildred po ang magtuturo po mamaya. Yan. I-share ko na lang po ang link sa atin pong mga group chat upang atin pong marinig ang napakagandang mensahe ng Panginoon. Dito po sa DM Pad, natapos po tayong makinig, no? Napakaganda po ng na-share po ng ating kapatid na si Brother Nordan, and continuation po mamayang 10 a.m. Praise God! Gising na po ba ang bawat isa? Palakpakan nga po natin si Lord. At magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kahit gaano pa masasabi natin na parang ang hina-hina ng ating mga katawan, pero labanan natin ito. Lord, give me strength, no? Give me strength for today. Gusto kong papurihan ka, Panginoon. Gusto kong mapasalamatan ka at sambahin ka. Praise God, praise God, praise God. So, ngayong umaga po, tayo po idadako sa ating closing prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede po bang pangunahan po tayo ng ating pong Sister Trini para po sa ating closing prayer po ngayong umaga. Thank you po. God bless po. Praise God. Sige po, tayo po ay dadako sa ating pong closing prayer. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat minsan pa sa umagang ito na muli pinagtipon-tipon mo kami upang makinig, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na patuloy pong inuna ang inyong kaharian sa araw na ito, Panginoon, at nagnanasa, Panginoon, na lalo ka pa pong makilala, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng aming napag-aralan sa umagang ito, Panginoon. Kung paano nga ba, Panginoon, kami po ay mamuhay, O God, to be like you. Hindi po namin ito kayang gawin in our own, Lord. Only you can transform us, Lord, to live like you, O God. Nang sa ganun, Panginoon, ay patuloy pong magningning ang aming po mga buhay sa mundong ito at patuloy po kami magbigay ng kaluwalhatian at kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, O God, sa buhay po ng aming kapatid, sa buhay po ni Brother Nordan na patuloy mong ginamit sa aming pong kalagitnaan. Lord, we pray na patuloy mo po siyang palakasin sa bawat araw, Panginoon, lahat po ng kalakasang nawala sa Kanya upang mag-prepare ng salita mo sa umagang ito, Panginoon, ibalik mo po ito sa Kanya, Panginoon. We also pray, O God, sa Kanyang buong pamilya, Panginoon, sa Kanyang asawa, kay Sister Nelly, sa kanilang mga anak, Panginoon, patuloy niyo silang ingatan sa bawat araw, Panginoon. Patuloy niyo rin pong pagpalain ang kanilang business, O God, patuloy po kayo magpadala ng marami pang client, Panginoon, sa kanila, Panginoon. And continue, Lord, we also pray, O God, sa kanilang mga prayer request. Maging, Panginoon, ang kalusugan, Lord, ng kanilang panganay na anak, O God. We pray, Panginoon, for your intervention, Panginoon. We speak your healing upon Noah, Panginoon, in Jesus' name. Maging, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa inyo, patuloy niyo po silang samahan, palakasin, Panginoon, O God, and more anointing that comes from you, Panginoon, igawad mo sa kanya, Panginoon, habang siya po ay patuloy na naglilingkod po sa inyo, Panginoon. Sa bawat isa po na narito sa Zoom room, Lord God, kanina po ay nasa 39 po kami, maging sa aming mga kapatid na nasa FB Live. Father, we pray, anuman po ang panalangin ng aking mga kapatid sa umagang ito, Father God, you know everything, O God. You know the deepest desire of their heart. Patuloy niyo po itong katagpuin, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Patuloy niyong palakasin, Lord, ang bawat isa po sa amin, maging ang lahat ng miyembro ng aming pong pamilya.
We pray, O God, for your divine protection and your divine covering. Wala pong sino man po sa amin, Panginoon, ang magkakaroon ng anumang sakit, karamdaman, O God, at patuloy po, Panginoon, na ilayo mo po kami, Panginoon, at lalong-lalo na, Panginoon, sa COVID-19, wala sino man na po sa amin, Lord, ang makakaranas po ng sakit na ito, Father God, in Jesus' name, in Jesus' name. Patuloy po, O God, dalangin ko sa bawat isa na muli, mamayang 10 a.m. ay magsama-sama po kaming muli, Panginoon, na makinig ng inyong salita, umattend kahit po sa aming pong FB Live, Lord, ng inyong, sa aming pong worship and healing service, Panginoon, bigyan mo kami ng more eagerness, O God, to study more of your word and to know you more, O God, in Jesus' name. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon, ang buong araw na ito. Patuloy niyo kaming pangunahan sa lahat po ng aming gagawin. At patuloy po, Panginoon, na ikaw po ang maparangalan sa buhay po ng bawat isa po sa amin. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pong paglakad sa mundong ito, Panginoon, at mai-apply po namin ang lahat po ng aming natutunan, O God, sa umagang ito. Minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, patuloy po namin iniiwanan ang mayamang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagpapala ng aming Panginoong Jesus at ang pakikipisan ng banal na Santong Espiritu, patuloy po namin maranasan sa aming po mga buhay, ngayon, bukas, hanggang sa iyong muling pagbabalik, O God. Tunay nga pong madatnan mo kaming tapat na naglilingkod po sa inyo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. 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 Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mag-picture po bago po tayo magkahiwa-hiwalay pansamantala. Praise God. Picture po tayo, mga kapatid. Yan, nandito po si Sister Irma. Makakapag-picture po bang... Ay, Sister Irma. Praise God. Sige po, glory to God. Hello, Sister Irma. Yan, nakamute ka po, sis. Yan. Sorry sis, isa pa po. Isa pa po. Glory to God. Glory to God. Praise God. Kita-kita po tayo mamaya 10 a.m. sa ating FB Live. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Thank you, Lord. Thank you. Hi, baby lang. Thank you, Father. Bye po mga ka-FB. See you all again tomorrow. Thank you, everyone. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much. Thank you po, Brother Nordan. Hi, Noah. Sister Nelly. Thank you, Brother Nordan. Bless po. Hi, baby John. You have made, I will rejoice and be glad. Today is the day. Hi, baby Love. Saan po nagpa si baby Love? I won't worry about you. You say Days, oh, Hi, Gran. Ang gwapo. Bye po. God bless. See you later 10 a.m. po. God bless po. Bye, baby Love.